Isa sa mga iniiwasan ni Berna ay ang lalaking mahilig mangako ngunit hindi marunong tumupad. Isa na doon si Ruel na ubod ng sinungaling. Nadala siya sa matatamis na pangako nito na kapag matapos ang pag-aaral, tsaka siya nito pakakasalan. Ngunit dahil sa mabulaklak nitong salita, gumraduate ito na may laman ng tiyan ni Berna. Kasabay noon ay ang pakikipaghiwalay nito sa kanya dahil hindi daw siya nito mahal. Nakakita na ito ng higit pa sa kanya. Isa sa pinakamasakit na parte ng buhay ni Berna ay nakilala ang taong hindi siya kayang pahalagahan. Masakit man, tinanggap niyang wala na sila at masaya na ito sa iba. Mahirap mag-move on, ngunit mas mahirap kung isisiksik niya ang sarili sa taong hindi naman siya mahal. Ganun man sa pagkawala nito na parang bula, natuto siyang hindi na tumanggap pa ng kahit na sinong lalaki sa kanyang buhay na magbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Masaya na siyang kasama ang kanyang anak na tanging kaligayahan niya lamang. Hanggang isang araw, "Berna, may bisita ka." Bungad sa akin ni Aling Marcy pag uwi ko ng bahay galing trabaho. Isa akong empleyada ng bangko at nagtatrabaho para mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking anak. Si Aling Marcy ang tagapag-alaga ng 3 gulang na anak kong si Makmak at iniiwan ko siya tuwing ako ay aalis. Tutal naman ay katabi lang siya ng inuupahan kong apartment. May anak siya pero malalaki na at nag-aaral. At oo, 3 taon na rin akong single mother. Sino ho? Dahil wala akong inaasahang bisita ay tanong ko. Naku hindi ko alam, basta pinapasok ko na lang sa loob ng bahay mo, kanina pang umaga yon. Iniwan ko lang kasing bukas ang pinto ng bahay para kapag may kailangang kunin si Aling Marcy, hindi ito mahihirapan. Nagtataka man, hindi ako nag-usisa. Imposible kasing si Ruel yun dahil malamang sa malamang masaya na ito sa kandungan ng iba. Karga ko si Baby Makmak na umuwi ng bahay para tignan kung sino ang bisitang dumating. Sa pintuan ay napatigil ako nang makita ang isang bulto ng tao na nakaupo sa sofa. Nagkatitigan kami pareho, hindi kami nakakibo. Nababasa ko sa kanyang mata ang lungkot. "Kuya Larry?" Bulalas ko nang siya ay makilala. Tumango ito't malungkot ang mga mata. Nagpapahiwatig ng masamang balita. Live-in partner ito ng aking ate Menchi na nasa Singapore. Si ate ang nagpaaral sa akin hanggang sa makatapos ng kolehiyo. Pero nang makagraduate ako, nahinto ang sustento niya sa akin na okay lang naman dahil pumasok ako agad sa trabaho kahit buntis. Nahiya na rin akong umasa sa kanya. Tumayo ito habang nakatitig sa aking mga mata. Marahang humakbang at habang palapit ng palapit sa kinatatayuan ko, mas lalong nababanaag ko ang mas malungkot nitong mga mata. "Berna, wala na ang ate mo, patay na siya." Nabasag ang boses ni Kuya Larry bago kaming niyakap ni Makmak. Nagulat ako bigla. Nanikip ang aking dibdib. Naghahabulan bigla ang aking mga luha at hindi malaman ang sasabihin. Parehong yumugyog ang aming mga balikat at sabay kaming umiyak ni Kuya Larry. Maging si Makmak, umiyak rin dahil nahawa sa amin. Hindi man ito alam ang rason ay pumalahaw tulad ko. Nang maubos halos ang aking mga luha, nahinto kami sa pag-iyak. Iniupo ako ni Kuya Larry sa sofa bago nito ikunwento kung anong nangyari sa aking kapatid. Ayon dito, nagkaroon ng stage 4 breast cancer ang aking ate. Naubos ang mga naipundar ng mga ito, maging ang ipong pera, habang nasa Singapore ang aking kapatid. Ngunit hindi pa rin ito nailigtas. Ang plano namin ay magpakasal na ngayong June, pero hindi nangyari, iniwan niya ako. Hinintay ko siya ng napakatagal, Berna. Ang sakit, sobrang sakit. Himutok ni Kuya Larry. Patuloy itong umiyak, kaya nahawa na naman ako. Muli ako nagkaroon ng maraming luha at bumulwak yun sa aking mga mata. Nag-iyakan na naman kaming dalawa dahil mas masakit para sa akin na nawala siyang hindi man lang kami nagkita.
Pero sinadya nga daw ni ate na hindi ipaalam sa akin dahil ayaw nitong mag-alala ko. Baka raw hindi ko makayang makita ito sa ganoong sitwasyon. Hindi alam ni ate ang nangyayari sa akin. Hindi nito alam na nagkaanak ako nang wala sa oras. Kinabukasan, nagpumilit akong umuwi ng Isabela para makita ang puntod ni ate. Kahit yun lang, hindi ko man lang siya nayakap. Naglagay ako agad ng iilang gamit namin ni Makmak sa traveling bag tsaka bumiyahe kami ni Kuya Larry kasama ang anak ko. Sa Isabela ay tapos na ang pinagawang bahay ng dalawa at talagang kasal na lang ang kulang sa mga ito. Kaya naman sobrang sakit para kay Kuya Larry na iniwan ni ate at nasasaktan din ako para sa mga ito. Sa puntod ng kapatid ko, nawalan ako ng ulirat sa matinding pag-iyak. Sumisigaw ako nun sa sakit ng pangungulila. Mabuti na lang at katabi ko si Kuya Larry. Hindi ko matanggap ang nangyari sa kanya. Napakabait nito. Ulila na kami pagkatapos na wala pa itong nag-iisang pamilya ko. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang lahat. Kinagabihan, wala akong lakas na kumilos para magluto, para makakain kaming tatlo. Kanina ay kumain lamang kami sa labas. Pero dahil tulog si Makmak, tinawag ako ni Kuya Larry. Sa madilim na kwarto, ay tahimik itong nakatitig sa larawan ni ate at umiiyak. Sobra nitong lungkot. Kuya, kumain na tayo. Pukaw ko sa kanya. Nilingon niya ako at nagpahid ng luha bago dahan-dahang tumayo at lumapit sa may pinto na kinatatayuan ko. Habang kumakain pareho, wala kaming kibo. Panay ang singhot nito at halatang umiiyak pa rin. Nang matapos kaming kumain, tumulong itong magligpit na tinanong pa ang anak ko kung nasaan. Pagkatapos kong maghugas, natagpuan ko na naman siya sa labas na nagpapahangin. Hawak pa nito ang larawan ni ate at matamang tinititigan. Anong plano mo ngayong wala na si ate? Tanong ko sa kanya. Malalim itong bumuntong hininga. Mababaliw ako kung mananatili ako rito, Berna. Baka magpadestino ko sa Maynila. Mahina nitong tugon na hinahaplos ang larawan ni ate. Pwede kang mag-stay sa bahay. Kami lang naman dalawa ni Makmak. Napatingin siya sa gawi ko na nagtatanong ang mga mata. Nasaan ang ama ni Makmak? Diretso nitong tanong sa akin. Nagiba ang mood ko bigla nang maalala si Rodel. Iniwan niya ako nung malaman niyang buntis ako. Mapait kong tugon. Bigla itong napaharap sa akin at nakita ko ang pag-igting ng panga niya. Wala siyang kwentang lalaki. Mahinang saad pa nito. Alam ko kaya nga hindi na ako umaasa sa kanya. Matagal itong hindi kumibo na nakatingin lang sa mga mata ko. Inaarok marahil ang damdamin ko matapos kong sabihing hindi na ako umaasa sa lalaking yun. Tama yan. Mas marami pang deserve sa'yo. Huwag mong sayangin sa lalaking yun ang oras at panahon mo. Isa pa, maganda ka. Hinawakan niya ako sa palad at pinisil. Gumaan naman ang aking pakiramdam sa ginawa niya. Matulog ka na. Maaga pa tayo aalis bukas. Magre-report muna ako sa opisina. Maya-maya ay sabi nito sa akin. Tumango ako at nagpasalamat. Tsaka tinungo ang silid kung nasaan ang aking anak para matulog. Anong balita? Pinayagan ka ba? Tanong ko kay Kuya Larry pagdating niya sa bahay. Galing ito ng opisina at nakiusap na ilipat sa Maynila. Bihis na kami ni Makmak at nakalabas na rin sa bahay ang bag na dadalhin namin pabalik ng Maynila. Naroon na rin ang bag ni Kuya Larry na inimpake nito kagabi. Umiling ang lalaki sa tanong ko. Hindi, pero nag-resign na ako. Madali lang namang maghanap ng trabaho kapag may experience ka. Paliwanag nito. Halika na, baka maiwan tayo ng huling biyahe ngayong tanghali. Aabutin tayo ng hapon, masyadong mainit. Binalingan nito si Makmak na tahimik lamang. Ano, ready ka na ba? Ngiti nito sa bata at binuhat na isinampa sa balikat. Kaya narinig kong tumili ang anak ko sabay hagikgik. Yumakap ito sa ulo ng lalaki na akala mahuhulog.
Bit-bit nito sa kabilang braso ang isang bag habang sapo naman ng isang kamay nito si Makmak sa likod. Nagmistulang mag-ama ang dalawa. Ako naman, binitbit ang isa pang bag matapos isara ang pinto ng bahay. Kasabay ang pamamaalam ko kay ate. Relax lang, hawak kita. Hindi ka mahuhulog. Habang naglalakad kami, rinig kong sabi ni Kuya Larry kay Makmak na tiningala ang anak ko. Tumango naman ang bata na nakangiti. Mukhang nagustuhan nito ang pagkakakarga ng lalaki. Panay kasi ang tawa nito. Pati tuloy ako, hindi maiwasang mapangiti. Dumiretso kami sa paradahan ng tricycle at nagpahatid sa terminal ng bus. Itatanong ko kung may bakante sa amin. Nasa biyahe na kami nang basagin ko ang katahimikan sa pagitan namin ni Kuya Larry. Security guard kasi ito sa isang bangko, kaya baka maipasok ko siya sa pinapasukan ko. Mas maganda kung magkasama kami para makatipid ng pamasahe kung sakali. Salamat. Nga pala, paano si Makmak, sinong magbabantay sa kanya? Tanong nito na hinawi pa ang malambot na buhok ng anak ko. Kandong ito ng lalaki habang tahimik na hawak ang cellphone ko at naglalaro. Ipinaliwanag ko namang iniiwan ko sa kapitbahay. Gabi na nang dumating kami sa apartment na inuupahan namin at inuna ko muna ang pagluluto bago iligpit ang aming mga dala para makakain muna dahil inaantok na ang anak ko. Habang nagluluto ng makakain ay nilalaro naman ni Kuya Larry si Makmak para lang hindi ito makatulog. Heto nga pala ang magiging kwarto mo. Pasensya ka na, matagal nang hindi nalilinis. Wika ako na abala sa pagpapalit ng bedsheet at punda. Ang kwartong iyon ay katabi lang din ng silid namin ni Makmak at pinaglalagyan ko ng ibang mga gamit. Tapos nang maghapunan noon at nanonood lamang ng TV ang aking anak sa kwarto. Salamat, Berna. Ako nang bahala dito. Magpahinga ka na, alam kong pagod ka rin. Kinuha nito ang punda sa kamay ko. At ito na ang nagpalit ng dalawang unan at ako naman nagpaalam na lalabas na. Malalim na ang gabi nang marinig kong tila may umuungol sa kabilang kwarto. 2:00 pa lang yun ng madaling araw at halos 4 na oras pa lang akong nakakatulog dahil sa sobrang alinsangan. Bumangon ako at sumilip sa kwarto ni Kuya Larry para matukoy kung ito nga ang umungol at hindi nga ako nagkamali. Pawis na pawis ito na parang binabangungot. Binuksan ko agad ang pinto para siya gisingin. Nagulat ito sa pag-alukot na pabalikwas ng upo. Humihingal pa si Kuya Larry. Panaginip, saad nito at napahilamos. Wari ba inaalala pa ang masamang panaginip? Nakalaunan, sumulyap pa sa gawi ko. Sulyap, nauwi sa titig. Pababa, sa bagay na iyon sa akin na napaka-gifted. Tsaka ko lang napagtanto na wala nga pala akong pantapal doon. Nag-init ang pisngi ko at tumalikod na hindi nakapagpaalam sa lalaki dahil sa hiya. Kinaumagahan paggising, narinig kong may tao sa kusina. Nauna pang nagising si Kuya Larry kaysa sa akin dahil kasalukuyan itong nagluluto ng almusal. Nakaligo na rin dahil halatang basa ang buhok. Good morning. Bati nito at nginitian ako ng mapalingon. Nasanay akong maagang gumigising sa probinsya. Kadalasan kasi maaga ang duty ko. Sasabay na ako sa iyo pagpasok para mag-apply. Okay lang ba? Napasulyap ako sa kanya. Medyo nahihiya pa sa nangyari kagabi. Mabuti na lang at parang hindi na din ito naaalala. Kaya naman nawala na rin ang pagkailang ko. Sabay kami nag-almusal dalawa habang tapik ang anak ko. Hindi siya naghahanap ng ama. Katunayan bihira ko siyang marinig na magsalita. Hindi kasi siya exposed sa mga tao. Sobrang mahiyain siya, lalo at madalas nakukulong sa kwarto. Paliwanag ko sa kanya nang tanungin nito kung naghahanap ba ng ama si Makmak. Napansin ko nga, hindi kaya makaapekto yun sa bata. 3 taon na siya pero ilan lang ang kaya niyang sabihin. Tugon ni Kuya Larry. Nagilty tuloy ako dahil alam kong may pagkukulang ako sa aking anak. Buwan pa lang ito iniiwan ko na para magtrabaho.
Kung hindi sana ako iniwan ni Ruel, hindi ko mapapabayaan si Makmak. Sa sinabi nito, napatingin ako sa gawin ni Kuya Larry. Nahibigan ko kasi ang pag-aalala sa tono nito. Hindi ko naman siya pwedeng isama sa trabaho. Si Aling Marcy naman ay busy rin. Tugon ko na lamang. Huwag kang mag-alala, nandito ko. May katuwang ka ng mag-aalaga kay Makmak simula ngayon. Salamat. Nahihiya akong tugon dahil sinalo nito ang responsibilidad na dapat ay sa totoong ama ni Makmak. Matapos magpasalamat, namalayan ko na lang na nagpapalitan kami ng matamis ng ngiti ni Kuya Larry. Isang buwan ang matuli na lumipas at nasanay akong may kasama sa bahay. Hindi man pinalad na magkasama kami sa trabaho nito, pero nasa tapat lang din ng pinapasukan kong gusali ang pinapasukan ng lalaki, na madalas hinihintay niya ako sa uwian kahit na 1 oras pa ang bubunuin nito para magkasabay kami. Day off ko bukas, labas tayo kumain. Ipasyal na rin natin si Makmak. Aya nito habang pauwi kami. Magkatabi kami sa pinakadulo ng jeep. Sayang, linggo lang akong walang pasok. React ko. Walang problema. Susunduin ka namin tsaka dumiretso na tayo sa labas, okay ba yun? Sige, ganito na lang. Hindi na ako mag-overtime para mas maaga ako makauwi. Wika ko nang biglang huminto ang jeep na sinasakyan namin. Kaya napasubsob ako sa kanya. Nag-alala naman itong niyakap ako at sinapo ang ulo ko sa takot na mauntog ako sa gilid ng jeep. Natigilan ako sa ayos namin at hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Nang muling umandar ang jeep, tinangay ako ng current at muli akong nasubsob sa katawan ng lalaki. Naamoy ko tuloy kung gaano siya kabango. Sa tagpong yun, nagmistula kaming magkasintahan. Hindi ko maiwasang bigyan ng mali siya ang ayos namin. Bakit ganun kalakas ang kaba ko sa dibdib? Ayos ka lang ba? Nag-aalala pa nitong tanong sa akin. Paano naman hindi magiging maayos pakiramdam ko? Habang yakap nito, safe ako sa mga bisig niya. Katulad nga ng sinabi ni Kuya Larry kinabukasan, saktong paglabas ko ng trabaho, nakaabang sa akin si Makmak at ang lalaki. Bihis na bihis ang cute kong anak. Nakamaong short naman si Kuya Larry na tinernohan lang ng polo shirt na mas bagay rito. Ngayon ko lang napansin na mas gwapo ito kaysa kay Ruel. Mas matangkad at higit mas maapil. Isa sa mga napansin ko sa aking sarili, madalas kong ikumpara ang lalaki sa ama ni Makmak na hindi naman dapat dahil wala sa kalingkingan ni Kuya Larry ang ex-boyfriend kong iresponsable. Kanina pa ba kayo? Tanong ko kay Makmak na niyakap ang anak at hinagkan sa pisngi. Bago lang, mga 5 minutes siguro. Si Kuya Larry ang sumagot. Nginitian ko siya at nagpara ng taxi. Binuhat naman ito ang bata. Bihis na rin ako noon dahil sadyang nagbaon ako ng damit, kaya hindi nakaligtas sa akin ang paghangang bumalatay sa mata ng lalaki na hindi naman ipinahalata. Kumain kami. Nanood ng sine. Pinapili namin si Makmak pero sabi nito anime ang gusto. Kaya nagtiyaga kami ni Kuya Larry ng pambatang movie at nakita ko kung gaano nag-enjoy ang anak ko. Namamangha ako dahil mas naging madaldal ito ngayon kaysa dati. Madalas kasi itong kausapin ng lalaki at ang bata matyagang sumasagot. Past 9, nakauwi kami at sa taxi pa lang nakatulog na ang bata. Pagdating, agad kong inasikaso si Makmak bago bumalik sa kusina upang sana isalansan sa cabinet ang mga pinamili naming groceries pero nasa maayos ng lagayan yon. Babalik na lang sana ako sa silid nang makitang lumabas ng kwarto si Kuya Larry at nakatapi lang ng towel, bagong ligo. Gising ka pa pala? Sabi nito tinanggal ang towel na nakabalabal at tumambad sa paningin kong nakaboxer lang siya. Ano kasi? Ramdam ko sa sariling natuliro ako. Hindi ko alam kung saan ibabaling ang paningin ko para lang hindi nito mahalatang nataranta ko sa kanyang ayos. Mabagal ang hakbang niya na lumapit sa akin para lagpasan ako. Iinom lang ako ng tubig.
Tutal tulog na si Makmak, mag-usap muna tayo. Halos hindi ko naintindihan ang sinabi niya nang malanghap ko ang mabangong amoy niya. Kinakabahan na naman ako at hindi na malayang nakabalik na ito. Halika, sabi pa na inalalayan ako. Nang makaupo sa sofa, may inabot ito sa akin. Napatanga ko habang nakatingin sa perang yun. Narinig ko siyang tumawa. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Naisip ko kasi, total ikaw naman ang gumagastos dito sa loob ng bahay, kaya ikaw na ang humawak ng sahod ko. Pagkasabi, umupo ito sa tabi ko, 2 dangkal lang layo. Pakiramdam ko tuloy ang init ng paligid. Naku, hindi na kailangan may pera. Panggastos yan dito sa loob ng bahay. Kalahati lang naman sa sahod ko yan. Sige na, Berna. Total, dito naman ako nakatira. Pinutol nito ang sasabihin ko at ikinulong sa palad ko ang perang ibinigay nito. Hindi na ako tumanggi pa dahil napakahirap tanggihan ng lalaki. Natatawa pa ito sa alanganin kong itsura. Alam kong matagal na ako nakapag-move on kay Ruel at sinabi ko na sa aking sarili na hindi na muling iibig pa dahil ayoko nang masaktan. Kaya nga sa dami nang nanligaw sa akin, kahit na single mother ako, ni isa wala akong pinatos. Ngunit sa pakiwari ko, muling nahuhulog ang aking loob sa mabait na lalaking katabi ko ngayon. Masyado akong marupok. Hindi ko sinasadya. Alam kong hindi nito magugustuhan ng mararamdaman ko. Basta nagising na lang ako isang araw na masaya ako sa tuwing kasama si Kuya Larry. Ang tanong, bakit ang asawa pa ng ate ko? Lumipas pa ang 1 buwan, napilit kong itinatago ang aking damdamin. Sa araw na yon, napukaw ako sa malakas na tili ni Makmak sa labas ng bahay. Nang silipin ko sa bintana, nakita kong naghaharutan sina Makmak at Kuya Larry. Mama! Sa unang pagkakataon, narinig kong tinawag akong mama ng anak ko. Tuloy ay napalabas ako ng bahay at nakangiting lumapit sa 2. Araw ng linggo yun at nagpalipat ng day off ang lalaki para na sa bahay kaming lahat. Sinadya ayun ng lalaki at pabor sa akin dahil nakakapaglinis ako at nakakapaglaba habang may nagbabantay sa anak ko. Ulitin mo nga ang sinabi mo, anak. Naiiyak kong tanong. I love you, mama at papa. Saad nito na tumingin sa gawin ni Kuya Larry. Niyakap ko si Makmak na sa sobrang tuwa napaluha ako. Nakangiti lang ang lalaki na nakatingin sa akin. Ilang beses kong hinaplos ang magkabilang pisngi niya. I love you din, anak. Muli ay niyakap ko siya ng mahigpit. Alam kong si Kuya Larry ang nagturo noon kay Makmak, kaya nagpasalamat ako sa kanya. Nag-aalala ako kay Makmak. Malungkot kong saad kay Kuya Larry habang nakamasid sa anak kong naglalaro na kasama ng ibang bata. Tumingin sa gawi ko ang lalaki. Nag-aalala para saan? Sinalubong ko ng malungkot na titig ang kanyang mga mata. Dahil unti-unti siyang napapalapit sa iyo. Alam ko namang hindi ka habang buhay na kasama namin ang anak ko. Natigilan din ito sa sinabi ko. Marahil may narealize ang lalaki. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ko palalayasin. Biro nitong tugon. Seryoso ko pa rin siyang tinignan. Paano kung muli kang magmahal at gusto mo na ring lumagay sa tahimik? Sabi ko pa. Ramdam ko ang kirot sa dibdib ko sa katotohanan yun sa kaliman. Sumeryoso din ito bigla sa aking sinabi. Hindi ko rin alam kung may makikilala pa akong higit pa sa ate mo, Berna. Hanggang ngayon mahal ko pa siya at sa totoo lang dahil sa inyo ni Makmak, unti-unti kong natatanggap sa sarili ko na wala na siya at kayong dalawa ang gusto kong makasama. Siguro aalis lang ako kapag dumating yung araw na makakita ka ng higit pa sa ama ni Makmak. At kapag nangyari yun, huwag kang mag-aalangang sabihin sa akin. Mahabang pahayag nito na nakatitig sa mga mata ko, kaya nababasa ko kung gaano kasinsero ang sinasabi ng lalaki. Tuloy, hindi ako makatulog na kinakabahan. Gusto kong sabihin kanina kay Kuya Larry na nakilala ko na ang lalaking higit pa kay Ruel, pero nag-aalangan akong sabihin sa kanya. Bumangon na lang ako
at kumuha ng tubig sa kusina. Pero nagulat ako nang makita kong nasa kusina din ng lalaki at umiinom ng alak. Nagulat din ito pagkakita sa akin. "Pampatulog lang, pasensya ka na Berna. Nitong mga nakaraang gabi pa kasi ako hindi makatulog dahil sa insomnia ko. Ewan ko ba?" Tumayo ito at kumuha ng baso. Sinalinan iyon ng alak at inabot sa akin. "Masarap matulog pag nakainom. Hindi masama ang alak sa katawan. Basta hindi ka allergy." Wala sana akong balak na uminom, pero naawa ko sa lalaking iwan itong mag-isa at walang kasama. Sa halip, tinungga ko ang baso ng alak. Pagkatapos, umupo di kalayuan sa lalaki. Ramdam kong gumuhit ang init sa lalamunan ko na kumalat sa buo kong kalamnan. Nakakaliw ang alak, pakiramdam ko lang. Muli ko pang ibinigay sa lalaki ang baso para salinan ito dahil mas nauhaw ako, pero sabi ni Kuya Larry, "May pasok ako bukas." "Sige, iinom na lang ako ng tubig." Tumayo ako kaso tila umuga ang aking inaapakan kaya nawalan ako ng balanse. Kung hindi pa mabilis ang kamay ni Kuya Larry na saluhin ako, baka natumba ako sa sahig. "Berna, okay ka lang?" Hindi ako nakasagot dahil nabaling ang atensyon ko sa palad nitong nasa katawan ko. "Okay lang ako, iinom lang ako ng tubig tsaka babalik ako sa kwarto." Maya-maya ay iwas ko sa kanya. Iniyupo ako nito at si Kuya Larry na mismo ang kumuha ng tubig para sa akin. Ang akala ko, hahayaan niya akong bumalik sa kwarto namin ni Makmak mag-isa. Ngunit bigla akong umangat sa ere at dinala sa kwarto. Naparalisa ako, pati utak ko ay nagloading. Napangunyapit ako sa leeg nito at napatitig sa lalaki. Ngayon ay hindi ko na alam kung kaya ko pa bang itago ang damdamin ko nang ilapag niya ako sa kama at matagal nitong titigan ang mga mata ko. Nangunyapit ako sa leeg nito at napatitig sa lalaki. Ngayon ay hindi ko na alam kung kaya ko pa bang itago ang damdamin ko nang ilapag niya ako sa kama at matagal nitong titigan ang mga mata ko. "Berna," ramdam ko ang mainit niyang hininga sa mukha ko dahil dangkal na lang ang pagitan namin. Kasunod kong naramdaman ang init ng palad nito sa aking pisngi. Ilang beses akong napalunok at hindi ko maalis ang kamay ko sa leeg nito hanggang sa naramdaman ko na lang na lumapat ang labi niya sa aking labi. Pakiramdam ko, naparalisa ako sa lasa ng labi ni Kuya Larry. Sa unang lapat ng halik nito, saglit lang iyon ang tinitigan ako sa mga mata. Inalam ang aking reaksyon. Nang masigurong hindi ako nagalit at nag-react ng masama, muli niya akong dinampian ng halik sa pisngi. Unti-unting idinikit sa katawan ko ang katawan ng lalaki na bumalot sa akin ng ibang pakiramdam. "Berna, pigilan mo ko hanggat kaya ko pa." Pagsusumamo ng lalaki. Iling ang naging tugon ko bilang pagsuko. Handa akong ibigay ngayong gabi ang lahat kay Kuya Larry. Patawarin ako ni ate, subalit mahal ko ang lalaking to. Napasigok na lamang ako nang muli ako nitong siilin ng halik. Mas naging madiin at ramdam kong binuhat ako nitong muli at inilipat ng silid. Dinala ko nito sa kwarto ng lalaki. Hindi nga naman kami safe kung nasa kwarto namin si Makmak. Baka magising ang bata at makita kami. Nang ilapag niya ako sa ibabaw ng kama, ay naging mapangahas ang halik niya. Hindi ko maiwasang mapaingay nang marinig ko ang malalalim niyang paghinga. Nasabik ako sa isang bagay na kay tagal kong hindi natikman. Sa loob ng 3 taon na walang bumuhay sa katawang lupa ko, bukod kay Larry. Kaya pagkasabik ang naramdaman ko. Nagsimula ang mga kamay niya na humawak sa aking mga braso. Pumipisil na mas lalong nagpainit sa akin. Bumaba ang halik nito kaya napayakap ako sa kanya. Kasabay nito ay maingat na tinanggal ng lalaki ang mga bagay na iyon sa akin. Sa dilim ay inaaninag niya ako. Puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Matapos ang kininang matagal ang aking labi at mapatid ang pagkasabik ko sa halik niya, bumitaw ito sa akin. Hindi ko malaman ang magiging reaksyon ko nang ibangon ako ng lalaki at hawakan nito ang aking kamay.
at umpisahan ng gawin ang bagay na yun. Hindi ko mapigilan ang maglabas ng ingay sa aking lalamunan. Napapikit ako nang mangyari nga ang bagay na iyon sa amin. Maya-maya, kinabig niya ako palapit at mas lalong isiniksik sa kanya. Ready ka na ba talaga? Gusto mo bang itigil natin to o hindi na? Bulong ng lalaki na may pakiusap sa tono. Marami akong alalahanin, lalo at hindi ko pagmamay-ari ang lalaking to. Wala kaming relasyon at mas lalong ate ko ang mahal ni Larry. Pero ang lahat ng yun ay wala na akong pakialam. Ang gusto ko lang ngayong gabi, maramdaman ang init ng katawan nito. Tumango ako bilang tugon. Nakita ko ang excitement sa mga mata niya. Muli ay masuyo niya akong hinalikan at pagkatapos nun, pinasaya niya ang mga bagay na iyon sa akin. Mahigpit ako napapahawa kay Larry. Hindi ko nga mapigilan ang aking sarili na makapaglabas ng ingay sa aking lalamunan. Hanggang sa tuluyan na nga na maging isa kaming dalawa. Nang matapos ay pareho kaming walang imik na nakatitig sa isa't isa. Parehong pawisan na tumihingal. Tsaka lang yata ako nakaramdam ng hiya sa kanya. Bumigay ako dahil sa isang bagay. Mabilis akong tumayo at binalot ng kumot ang aking katawan. Tumuloy ako sa banyo. Sa ilalim ng shower, habang nakapikit, ramdam ko pa ang matatamis na halik nito sa akin. Hindi iyon nawala sa utak ko hanggang sa 3 oras pa ang lumipas bago ako nakatulog. Maaga din akong bumangon at hindi nagpaalam na umalis. Ewan, wala akong mukhang maiharap sa kanya. Hindi ko pa alam ang sasabihin ko pagkatapos ng namagitan sa amin. Kinagabihan, sinadya ko mag-overtime para pag-uwi ko, tulog na ang lalaki. Sa malas ay umulan at saktong 9:00 na. Tuloy na hirapan akong umuwi. Inabot ako ng 10:00 ng gabi pero sakto at tulog na ang dalawa. Patay na kasi ang ilaw sa sala. Pipihitin ko na sana ang pinto nang kusa iyong bumukas. Nagulat ako sa taong nasa pinto at halatang nag-aabang sa akin. Kuya Larry? Napapalunok kong saad. Hindi ko alam na mag-overtime ka. Pinakain ko na si Makmak at hayon tulog na. Maligo ka't magbihes baka magkasakit ka. Salamat. Tumango akong nagmamadali. Tumalikod nang hawakan niya ako sa kamay. Berna, yung kagabi. Naku, wala yun, kalimutan na natin. Putol ko sa kanyang sasabihin. Hindi ko na rin siya hinayaan pang magsalita na binawi ang kamay ko at tumalikod. Pagdating ko sa kwarto, nanghina akong napasandal sa pintuan. Napakalakas ng epekto nito sa akin kahit hinawakan niya lang ang kamay ko. Pero bago ko pa makalimutan, tinungo ko na ang banyo at naligo. Saktong kakabihis ko lang nang may kumatok. Inasahan kong si Larry nang buksan ko. Alam kong hindi ka pa kumakain kaya ipinaghain kita. Kasabay nun, hinawakan ako nito sa kamay. Hinila palapit sa katawan nito. Hinapit agad ng lalaki. Nagloading ang utak ko nang isandal niya ako sa hamba ng pinto at patakan ng halik bago niya ako titigan sa mga mata. Magtatampo na sana ako sa iyo kaninang umaga. Hindi mo ko hinintay pumasok at sinadya mo mag-overtime ngayong gabi. Umiiwas ka ba dahil sa nangyari kagabi? Napalunok ako nang malanghap ang amoy mentol nitong hininga. Natuliro ang utak ko dahil ang lapit ng labi namin sa isa't isa. Kapag hindi pa ako lumayo sa lalaki, maaaring maulit ang nangyari kagabi dahil hindi ko kayang kalabanin ang puso ko. Nang maramdaman itong gusto kong umiwas, mas lalo akong idiniin sa pagkakasandal. Iniharang pa nito sa tagiliran ko ang magkabila nitong braso. Paano pa ako iiwas kung nangangatog na ang tuhod ko, hindi pa man lumalapat ang labi nito? Sabihin mo sa akin, Berna, gusto mo bang layuan kita? Larry, malito. Si ate ang mahal mo, paano ko? Paano kami ni Makmak? Natatakot akong masaktan muli, Larry. Naiiyak kong wika sa garalgal na boses. Sunod-sunod na tumulo ang aking luha. Ngumiti ako bago dinampian ng halik sa labi. Pag-usapan natin mamaya yan. Pero kumain ka na muna dahil gabing-gabi na. Hinila niya na ako patungo sa kusina matapos punasan ng aking luha. Ako naman,
napasunod sa lalaki. Hindi ko alam kung anong iniisip nito. Sinabayan niya akong kumain dahil sinabi nitong hindi ito nakakain ng maayos kanina dahil sa pag-aalala sa akin. Pagkatapos, tsaka kami nag-usap tungkol sa nangyari sa amin kagabi kahit na gusto ko pa siyang iwasan. Sinabi sa akin ni Larry na ito ang tutupad sa mga pangakong napako ni Ruel noon. Pangako na hindi ako iiwan, pakakasalan at sasamahan habang buhay. Sinabi ni Larry na ito din ang kikilalaning ama ni Makmak. Pero bakit? Takang tanong ko sa kanya sa mga sinabi nito. Nilingon niya ako. Nasa sofa na kami at parehong nakaupo. Anong bakit, Berna? Wala ka bang nararamdaman? Tumatayo akong ama ni Makmak. Umaaktong asawa mo. Inaalagaan ko kayo. Hindi mo ba napapansin na mahal ko kayong mag-ina? Nagningning ang mga mata kong humarap sa kanya. Sa sobrang saya, para akong maiiyak. Mahal mo ko? Nauutal kong tanong. Namimilog ang aking mga mata. Ngumiti ito at kinuha ang mga kamay ko. Oo, mahal kita. Ako ba mahal mo? Nakangiti nitong tanong pero makikita ang sensiridad sa mga mata. Dahan-dahan niya akong binuhat upang kandungin ito. Hindi na nga inintay ang sagot ko, kundi pinapak na nito ang aking mga labi. Sabihin mo rin na mahal mo ko, Berna, bago natin ulitin ang ginawa ko kagabi. Bulong nito habang magkadugtong ang mga labi namin. Bakit? Bibigay ba ako sa iyo kung hindi? Marupok kasi ako, pa-fall ka masyado. Paninisi ko sa kanya. Mahina itong tumawa. Tawa na para bang kay sarap sa tenga. Kung ganoon, pareho tayo ng nararamdaman. Buong galak na sabi nito. Oo, Larry, pero bago natin gawin ulit to, pwede ba? Magpaalam muna tayo kay ate. Nakukonsensya kasi ako. Ayokong isipin niya na inagaw kita sa kanya. Sige, bukas na bukas. Uuwi tayo ng Isabela para ipagpaalam ko sa kanya na pakakasalan kita, mamahalin at ipagpapasalamat na may kapatid siyang kagaya mo. Pero hayaan mo kung makatabi ka sa pagtulog ngayong gabi, okay? Tabi lang? Wala kang gagawin? Nagdududa kong tanong. Sa gwapo kong to, pagdududahan mo? Tumatawang saad ni Larry bago ko binuhat papasok sa silid nito. Ako naman nangunyapit sa lalaki. Dahan-dahan niya akong hiniga sa kama at pumwesto sa tabi ko na ikinulong sa mga bisig nito. Mabuti na lang din at pagod ako kaya mabilis ako nakatulog dahil na rin sa masarap na pakiramdam habang yakap nito. Nang sumapit ang linggo, pareho kaming day off tsaka namin tinungo ang puntod ni ate. Nag-aalay kami ng dasal at paghingi ng pahintulot sa aming pagpapakasal. At pagbalik namin ng Maynila, tsaka namin inasikaso ang tungkol sa kasal namin. Lumipas pa ang 2 buwan na masaya kaming nagsama bilang mag-asawa. At kasalukuyan akong buntis sa kauna-unahan naming anak. At masasabing may masaya at buo na akong pamilya. Si Larry ang tumugon sa pangako ng lalaking unang dumating sa aking buhay. Labis kong ipinagpapasalamat na may isang Larry na nagparamdam sa akin ng matinding pagmamahal sa amin ng anak ko na hindi ko naramdaman noon kay Ruel. Hindi naman pala masamang magtiwala at magmahal muli sa taong karapat-dapat pag-alayan ng oras at panahon.